Hello, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. This is Under Binot TV Tech. Meron akong gagawin isang remote ng Samsung na para sa LCD TV. Ang problem ng remote, dinala pati TV dahil yung kanyang problem ay hindi gumagana yung kanyang plus na volume, at yung TV ay yung kanyang power switch button doon sa built-in niya sa manual doon sa TV ay hindi gumagana na yung kanyang power, volume, channel, plus or minus. Kaya remote dependent na sila dahil hindi na gumagana itong TV sa kanyang built-in na button. Ngayon dito sa kanyang remote, dinala niya dito pati yung TV kasi nga papasuri yung TV dahil yung TV ay ayun nga walang command sa plus ng kanyang volume. So kung i-minus, bumababa pero hindi na madagdagan, hindi na mataasan yung sound kasi yung kanyang volume plus ay hindi gumagana dito sa remote. So pinapahintay ko nga sana sa may-ari dahil yun nga ay sabi ko hindi na natin bubuksan yung TV at dito tayo sa remote mag-focus. At nung ipakita ko sa kanya dito sa aking receiver, remote receiver, yung TV hindi pa naka-power, nandito sa likod ng ating cellphone camera. At nung itingnan ko ang kanyang source number 6, yung kanyang plus ng volume, ito plus volume, at itong kanyang menu hindi gumagana, tsaka itong return, kaya may tanda na ng lapis, at saka itong letter D. Yung tinandaan ko ng lapis siya yung hindi gumagana kasi lahat ng button dito ay gumagana. Yan o, yung power ay gumagana na kung makikita natin dito sa ating receiver, yan o, gumagana siya, diba? Pero kung pag pinindot natin yung kanyang complaint na volume plus, yung volume minus ay gumagana at yung volume plus ay hindi. Tapos nung pindutin ko na lahat para malaman ko kung ano pa yung iba na hindi gumagana maliban dito sa volume plus, ay itong kanyang source wala, yung number 6 wala, yung kanyang volume plus wala, ang kanyang menu wala, itong kanyang return wala din, at itong letter D ay wala. So yung maliban dyan sa sinasabi kong wala, lahat yan ay gumagana. So bubuksan ko muna sa pagbukas natin ng remote. Tanggalin muna natin yung kanyang battery para safe tayo. Yan, tanggal natin yung battery at wala itong screwless po ito, at ito ay atin lang susungkitin dito sa gilid. Ayan o, para matanggal natin sa kanyang lock or sa clip, di ba? Ayan o, susungkitin lang natin. Hindi ito matalim yung aking pangsungkit, kaya safe ito na ginagamit ko. Ayan o, kahit na dumaplis ay hindi ito masusugatan yung ating ginagawa kasi nga ay hindi ito matalim. Kahit ihiwa natin dito sa ating balat ay hindi ito makakasugat dahil walang siyang talim. Ngayon ito nabuksan na natin, kita nyo naman na binuksan natin. Okay, so titingnan natin dito yung kanyang, ito pala ay nagawa ko na dati, no, itong remote, at ngayon naman ay nabalik. Pero titingnan natin kung ano pa yung mga posible na sira nito. Kukunin muna natin yung ating tester. Pause muna natin to. Ito na ang aking tester. Analog po yung ating gagamitin, at lagay natin sa extend key. Zero natin yung ating tester at i-check natin itong kanyang source at itong volume plus. Check natin, ayan. Kung mapapansin dito, gumagalaw yung ating needle ng ating tester, ibig sabihin yung rubber ay buo pa. Ayan. Tapos yung ating yung return, i-test natin. So buo yung return. Yung ano pa yung iba, tingnan natin. Return letter D, buo. Yung number 6 at okay, number 6 at yung menu, tingnan natin ang menu. Ito yung number 6, ito. Yan. So buo yung ating buo yung ating
Yung ating rubber, yung ating contact or carbon sa rubber ay hindi pa pudpud. Dito tayo magti-check kasi makikita natin dito kung gumagana ito o hindi. Lagyan natin ng battery. Nilagyan ko muna siya ng battery. Tapos ituturo ko sa inyo kahit na malabo yung ating kuha ng ating cellphone camera. Pero ituturo ko sa inyo ito, yung mga marumi. Yan. Tapos ito, mukhang putol ito. Kaya ito nakakonekta sa source at sa ating number 6. Yung number 6 naman natin, pababa dito. Pero nakakonekta dito, ito parang mukha siyang may putol na carbon. So i-check natin mamaya ito, lilinisin ko ito. I-check ko kung putol itong dalawa, ito at saka ito. Okay, so malabo naman na makita nyo yung masundan yung aking ituturo dito kasi ang liliit ng mga linya at hindi natin mai-focus or mai-zoom in dahil front camera yung ginagamit natin. So sa aking pag-analyze ng kanyang circuit, yung lahat na button dito ay gumagana. Ibig sabihin itong linya na tinuro ko kanina ay gumagana pala ito dito. Ibig sabihin hindi ito yung putol. Ang hindi gumagana itong yung source, tapos nakakonekta itong source mula dito papunta dito, at itong number 6 ay hindi gumagana. So tumatakbo yung linya na yan papunta dito. So ito siya. Ngayon, ang linya na ito, itong button na ito ay gumagana, di ba? Titingnan natin ngayon kung anong button ito yung gumagana. Ito, yung menu. So yung menu pala ay hindi gumagana. Okay. Kita ba yung ating, ito hindi makikita kasi ito. Ayan, hindi makita itong ating monitor. Ulitin ko, itong source ay hindi, yung number 3, yung number 6 ay wala. So nakakonekta itong dalawa, isang source lang sila papunta dito, yung menu at yung minus wala. So itong menu, titingnan natin, hindi din siya gumagana. So ibig sabihin ito tumatawid dito at ito siya papunta siya dito. Ano ito? Titingnan natin kung ano yan. Yung volume plus. Okay, yung volume plus yung nakakonekta dito. So hindi ito gumagana at hindi rin ito gumagana yung dito yung number 6 at yung source. So tatakbo siya dito. Titingnan natin ngayon kung saan siya patutungo. Okay. So, ipakita natin ang malapitan. Sabi ko nga kanina itong source, itong number 6 ay hindi gumagana. Yung iba dyan gumagana. Yung kanyang menu, hindi ko na isa-isa yan. Basta ito yung dalawa. Dito na lang tayo sa dalawa, yung source at yung number 6. Kasi nakakonekta din yan doon sa ibang hindi gumagana. Okay? So, ibig sabihin, meron silang pinanggalingan na isa lang silang pinanggalingan. Lahat ng hindi gumagana ay isa lang pinanggalingan. So ito siya. So yung nandito ay hindi rin gumagana. So ito siya papunta dito. Suyurin ko yung kanyang linya. Ito papunta dito. Ito. Papunta dito. So pangalawa ito sa gilid. So itong pangalawa, kung makikita dyan sa ating tinuturo. So pangalawa ito siya papunta dito. So ayan o. Kiniskis ko na at meron tayong nakitang putol na linya. I-tester natin para makita nyo kung putol nga ba. Kung putol nga ba yung aking tinuturo na linya. Ito dito sa tester, sana makikita dito yung ating yung ating pag-test dito sa ating needle kasi nahirapan tayo mag-video. Ito wala, di ba? 22 yung aking reading kasi nga yung aking tester ay kulang na sa baterya. Okay, dapat 0 yan or 20 yung 0. Palit muna tayo ng ating tester. Alright, tuloy tayo. At shoutout natin ng mga bigay sa atin ng tester, si Sir DIY Pinoy Technician Official. Ito. At ito yung tester niya, yung gamitin natin, yung binigay sa atin, yung hybrid DSR meter. At ito, shoutout din, nagpapa-shoutout pala si Inting, sabi ni Sir DG o GD, ni Sir GD Katatak. Yan. So check natin. Ayan o, 0. Sana makikita. Okay. So check natin dito. Ayan o. Wala siyang, hindi siya 0.
ito zero, oh. Yung katabi, napapunta siya doon sa sinasabi ko kanina dito, wala siyang connection dyan. So hindi natin kikis-kisan kasi kinakalawang or namasa-masa at kinakalawang siya. So lalagyan ko lang ito ng jumper, yung ano, dito. Yung kinalawang or yung naputol pala. Push muna natin at painitin natin yung ating soldering ngayon. So ito na. Nilinis ko na lang yung mga likabok dito sa kanya, ano, mukha na siyang bago. Yung carbon, brush lang naman yung ginamit ko at thinner. Tapos ito na, testing na natin. Nadugtong ko na yung putol kanina. Tapos matapos ko itong maipakita sa inyo na gumagana, didikitan ko ito, lalagyan ko ito ng insulating varnish para hindi bumalik yung moisture at hindi kakalawangin at hindi mag-grounded ito ang ating pinaglilinisan na hinang. Okay, so ito atin ang i-testing. Yung kanina sabi ko yung source, tapos yung 6, yung kanyang menu, at yung letter D, at saka yung return. So gumagana na lahat at okay na yung hindi gumagana, bali functional na. Pero ipakita ko pa rin sa inyo, ayan o. Pindutin ko na lang lahat para makita nyo na gana na lahat, wala nang natira na hindi gumagana. Ayan. Kita ba yung ating ano? Okay, gumana na siya lahat. Next, kung na gagawin, lalagyan natin ng insulating varnish para hindi maabot ng moisture. Sa paglagay ng varnish, kunti lang yung ilagay natin, dahan-dahan lang para hindi pumunta sa carbon. Tatakpan lang natin yung may bakas ng ating mga hinang. Yan lang yung tatakpan ko para hindi pumunta doon sa carbon. Ito lang tatakpan natin. Ang purpose lang ng paglagay ko ng varnish ay para hindi bumalik yung moisture dito, hindi siya matapunan ng hindi siya mapasok or ng tubig or moisture. Iinitin ko muna ito ng hot air para para tumuyo kaagad. Napatuyo ko na. Mabilis lang naman itong patuyuin. At i-assemble ko na lang. Sa pagbabalik natin, madali lang naman ipasok lang itong spring at ito yung positive terminal at itong negative yung spring. Ipapasok lang diyan, itatama lang sa may butas. At ididiin lang ito. Mabilis lang naman. Yan. Kaya kung sa mga nanonood natin dyan, kung meron kayong remote at may kaparihas na issue, ay sana makatulong itong ating ipinakita sa inyo. At ilagay na natin yung kanyang battery. Saka testing na natin ito sa receiver natin. Tingnan natin. Na lahat, so very good. At okay na yung yung ating ginawa. May naputo lang dito sa may bandang ibaba at idinugtong lang natin, jumper lang tayo, yung magnetic wire na maliit, yung ating ginawang pang jumper. At nilagyan natin ng insulating varnish, electrical insulating varnish, para hindi matamaan ng moisture yung ating kiniskis. Dahil wala na siyang protection, dahil wala na siyang pintura, kaya kailangan natin lagyan ng insulating varnish kasi pinapawisan itong remote dahil sa paghawak sa kamay. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at subaybay sa ating mga ina-upload na video. At maraming salamat din sa isang kung nag-comment sa atin na napakabagal natin magsalita, napakabagal kong gumawa. Pasensya na po dahil ganito ako. At saka doon sa isa na nag-comment na sabi niya puro shout out bang nire-repair mo? Bakit puro ka na lang shout out? Sinasayang mong oras mo. Yan yung mga
Kung napapansin nyo na medyo huminto tayo sa shoutout kasi yun yung isang tao na nagkomentar sa atin. So pasensya na po at yung naglilimit muna ako sa aking shoutout ngayon dahil parang tinamaan ako ng pagkatampo doon sa taong nagkomentar na ganon. So hindi niya alam na yung sinashoutout ko, yan yung mga sumuporta sa akin mula simula hanggang ngayon. At siya, bagong sulpot lang sa ating video, nanood lang siya dahil nag-research ng kanyang kailangan doon sa aking video. Yung old video ko pa naman na hindi pa ako marunong mag-edit, hindi pa ako marunong masyadong mag-vlog, kaya hindi ko alam yung mga ginagawa ko, kung mabagal, kung mahina, kung mabagal akong magsalita, mabagal akong mag-repair, hindi ko pa alam. So dahil doon ay nag-comment siya na ganon, kaya pasensya na kung ganon ako na mabagal magawa at mabagal magsalita. Pero doon sa lahat ng mga nagbibigay ng inspiring comments sa akin, sila Sir Ricardo Bernardo at si Teleteacher, marami pang iba, si Sir DIY Pinoy Technician, Sir Alex, Sir Rapi, lahat ng mga kasama ko sa PTV. Ayan, at shoutout na lang din natin yung lahat ng mga kaibigan natin, kamag-anak, yung ating mga kaklase at yung aking family, friends, and yung mga subscribers ko at mga silent viewers. Shoutout sa inyong lahat at sa kaibigan natin sa group ni Inting Butingting, lahat sa inyo, shoutout na para buo na. At maraming salamat nga pala kay Tukayo Anditech dahil lagi niya akong sinashoutout, ganoon din kay Kois TV Tech or kay Kois Repair at Tutorial. So sa iba pa na hindi ko na-mention kay Sir Ricardo Bernardo, maraming salamat sa inyo. At kung hindi pa nga nakapag-subscribe yung iba dyan na bago lang at dumaan sa ating channel, paki-subscribe naman po at paki-share kung nagustuhan nyo ang aking video. At sana'y sundan nyo pa yung mga susunod kong i-upload. Maraming salamat. God bless and mabuhay. Bye-bye!